Magsisimula tayo sa bahay ng ating bida sa loob na nandoon yung kanyang ina. Sabi pa sa ina ng ating bida mukhang maingay matulog ang kanyang anak. Nang pumasok naman ang ating bida agad niya itong tinawag kaya. Napalingon naman ito, sabi pa nito kung sino yan. Yung bida naman natin nagugulat kung bakit daw nandito yung mama niya. Tinanong nga ang bida natin sa pogi niyang katawan. Kaya sumagot din ito na magkasama silang dalawa sa iisang bahay para makatipid sila sa pangbayad. Sa isip ng ating bida hindi pala siya kilala ng kanyang ina dahil nasa ibang katawan siya. Kaya nagpakilala na lang siya at kinamaste niya ito. Habang sabi ng ating bida na pogi, na siya pala yung sinasabi ni sa akin ni Daniel Park na ang ina niya ay sobrang bait. Nagulat nga ang bida natin sa nakita niya sa mukha ng kanyang ina, sabi pa nito mukhang nag-mature na yung kanyang anak. Habang naririnig ito ng ating bida sumasakit yung puso niya sa mga sinasabi ng kanyang ina. Kaya tinanong siya ng ina ng mataba nating bida kung ano daw ang pangalan ng pogi nating bida. Sumagot naman siya na Daniel Park din yung pangalan niya kaya magkaparihas sila ng kanyang anak. Kaya naman gustong ilabas ng ating bida ang kanyang ina upang makapagkwentuhan din sila. Nang sa labas nga mapupunta tayo sa Star Coffee. Maraming mga tao nga sa loob. Makikita din natin yung kasama ni Basco. Habang sabi nito na welcome. Nagulat nga ito habang nakita niya na may kasama ang ating bida na matandang babae. Nang sa loob nagtinginan nga yung mga tao sa ating bida. Sabi pa ng ina ng ating bida na isa daw siyang model dahil sa gwapo nito. Tinanong naman ng ating bida yung kanyang ina kung anong gusto nitong coffee. Nagulat nga yung kanyang ina sa mamahalin na coffee na nakalista doon. Sabi pa nito habang nakahawak sa ating bida na lumipat na lang sila dahil sobrang mamahalin ng bilihin dito. Kaya natulala na lang yung ating bida sa kanyang ina. Pero kahit nga mahal, bumili pa rin ang ating bida. Habang seryoso nga ito na nag-iisip na sana makabawi man lang sa mga nagawa ng kanyang ina. Yung ina nga ng ating bida makikita natin na sobrang saya ng kanyang mukha habang umiinom ng milk tea coffee. Sa kabilang upuan naman makikita natin yung mga tropa ni Basco. Sabi pa ng isa, di ba yan yung transfer student? Sinasabihan niya naman si Basco na wag makipag-away dito dahil matatanggal daw siya sa trabaho. Si Basco naman nakatingin lang sa ating bida. Yung ina naman ng ating bida. Nagkwento nga siya nang nagkwento sa ating bida kung ano daw yung dating gawain ng kanyang anak pero hindi alam ng ina ng ating bida na siya ito pero nasa ibang katawan lang siya. Nang bigla namang tinawag yung tropa ni Basco, ng mama ng ating bida, upang hingiin daw yung mga carton na hindi na nila ginagamit. Habang yung ina naman ng ating bida nahihiya sa kanya dahil ginagawa niya ito kahit nasa harap siya ng kaibigan ng kanyang anak. May binigay nga ito sa ating bida na pera, habang nagpapasalamat ito dahil naging magkaibigan sila ng kanyang anak. Yung bida naman natin ay natutulala na lang. Nagsabi pa yung ina niya na sana hindi niya bulihin yung kanyang anak. Kaya mukhang iiyak na itong bida natin sa reaksyon niya. Nang sa labas nagpalem na yung ina niya habang nakangiti ang mukha. Yung bida naman natin mukhang nataranta dahil hapon na daw. Kailangan niya nang umuwi para makapagpalit ng katawan at magtrabaho na. Nang may nagsalita nga sa likod niya na transfer student. Si Basco pala yun, sabi pa niya hindi tapat ang ating bida at sinungaling pa ito. Kaya pinapasunod niya ang ating bida upang maglaban sila sa walang nakakakita. Sa ginagawang bahay nga habang hindi pa ito tapos. Sinabihan naman ang ating bida ni Basco na maghanda na ito. Habang hinuhubad niya na yung kanyang damit. Yung bida naman natin hindi pa alam kung ano ang gagawin nila, baka magpatsyupa si Basco sa kanya. Sabi naman ni Basco na magsimula na sila. Habang makikita natin yung kanina kung ano yung pagkaintindi ni Basco sa nangyayari. Sa pinag-usapan ng ating bida sa kanyang ina. Sabi pa ni Basco talagang sinungaling itong tao na ito. Kaya nagalit si Basco nang nakita niya na binigyan ng pera yung bida natin. Kala pa nito niloloko yung matanda kaya sabi na lang niya na hindi niya mapapatawad ang ating bida. Habang nagpapaliwanag ang ating bida dahil hindi lang daw sila nagkakaintindihan. Nagulat nga siya nang bigla na lang siyang sinentok ni Basco. Sabi pa, akala niya mabait ang ating bida, hindi pala. Magpapaliwanag pa sana ang bida natin. Bigla na naman siyang pinapaulanan ng kamao ni Basco.
Buti na lang agad niya itong naiiwasan. Sabi pa sa isip ng ating bida sobrang bilis ng kamao nito. Nang nahagap nga siya sa may mukha. Kaya sumigaw na lang ang ating bida sabi niya pa kay Basco kung may kasalanan ba siyang nagawa. Nang sabi nga ni Basco na ibigay daw ng ating bida yung pera na binigay ng matanda sa kanya. Nang maalala nga ng ating bida yung ginawa sa kanya nung mga nangbo-bully sa kanya pati pera ay kinukuha nito. Kaya ayaw nga ibigay ng bida natin dahil alam niya kung paano pinaghirapan ng kanyang ina yung pera. Kaya napangiti si Basco sabi pa nito lumalabas na daw yung totoong kulay ng ating bida. Kaya pumorma ng pang-boxing style yung bida natin sa katulad ng ginawa ni Zack Lee. Nang makita nga ito ni Basco, alam niya na kung ano ang kalalabasan kaya pumorma na din siya. Nang sumugod na ang ating bida inuna niya yung paghakbang tapos hinanda yung kanyang balikat at yung kamao upang isuntok. Nang makita niya na may kamao din sa mukha niya kaya naman magkasabay silang matatamaan. Makikita natin yung ginagawang bahay at sa may mga kahoy makikita nga natin yung mga kasama ni Basco habang siya naman ay nakahiga mukhang natalo siya. Sa bahay naman ng ating bida nakatulog na yung pogi niyang katawan. Sa isip nga ni Basco, na gumamit ng pang-Muay Thai na style ang ating bida kaya sabi niya walang makatatalo sa ating bidang pogi. Habang napatingin naman ng masama yung kasama niya dahil natalo daw siya. Sa store naman ng ating bida makikita natin na nagsimula ng magtrabaho yung mataba niyang katawan. Sa school naman makikita natin si Zack Lee, habang yung isa ay nakatingin sa nakasuot na sapatos ni Zack Lee. Makikita naman si Zack Lee na mukhang may marka sa katayuan niya. Habang umaalis, nagmamayabang naman yung isa sa kanyang makapangyarihan na singsing mukhang mamahalin nga. Nang laki naman yung mata niya, nang nakita niya sa kamay ni Jay na lahat ng daliri niya na may nakalagay na mamahaling singsing. Kaya nagulat na lang siya at binigyan niya din ito ng marka pero hindi na kompleto dahil tahimik ito at kulang siya sa impormasyon. Nang makita niya naman yung dalawa niyang kasama na may suot din na singsing kaya naiinis na lang ito. Yung dalawang babae naman ay napatingin kung saan. Akala naman nung dalawang lalaki na sila na yung pinagtitinginan ng babae. Nagulat nga sila sa biglang pagpasok ng pogi nating bida. Habang kinakamusta yung mga kaibigan niya pero hindi naman siya pinapansin ni Zack Lee. Nagbulong-bulungan naman yung dalawa dahil sa mura lang daw yung mga bag at damit ng ating bida kaya sabi pa nito na mahirap ang bida natin. Kaya madaming lumaki yung tenga. Habang nagugulat sa balita, sabi pa nila na mahirap ang bida natin. Pero si Jay naman ay nakikinig lang sa pinagsasabi nila. Sa architecture department nga makikita natin yung tropa ni Basco. Habang nag-uusap dahil natalo daw yung boss nila at hindi pa bumabalik. Si Jace naman hinihinti lang yung tawag ni Basco. Nang nag-text nga ito, na kaya nagulat na lang yung mga nakakita. Sabi pa ni Jace mukhang ayos lang si Basco kaya napangiti na lang ito. Habang yung iba naman nagbabalak na maghiganti sa ating bida. Sa school nga naririnig ng bida natin yung pinagsasabi ng mga kaklase niya. Nang paalis na si Jay, sinabihan naman siya ng ating bida na mag-ingat sa pag-uwi. Kaya napatingin na lang si Jay sa kanya habang nakakaway din ito. Nang tumawag nga yung ina ng ating bida. Kaya narinig din ni Jay yung pinag-usapan nila. Nalaman niya din na birthday ng ating bida bukas. Samantala yung mga babae naman namumula sa kapugian ng ating bida. Ngunit yung tatlo ay naiinis naman. Sa cellphone nga naririnig ni Jay, na hindi makapunta yung ina ng ating bida sa birthday niya kaya napatingin na lang si Jay sa kanya. Sa labas nga ng school makikita natin yung mga tropa ni Basco na nagsisigarilyo. Gustong-gusto nga nila na maghiganti kaya gumawa sila ng plano na aabangan nila ang bida natin sa labas ng school. Hindi nila alam may nakikinig pala sa kanila na si Jay pala ito habang nakasipsip ng sigarilyo. Sa labas nga ng school makikita natin ang bida natin na nakangiti sa isip pa nito na dahil birthday niya kailangan niya magsipag para makaahon sa hirap. Sa paglalakad niya nga nagulat siya nang makita niya si Jay na may dalang bag. Tinanong nga ng ating bida kung dito din ba yung daanan papunta sa bahay nila. Pero agad lang na binaba ni Jay yung bag na may nakalagay na happy birthday. Kaya nang binuksan ng bida natin ito sobrang saya niya nga. Dahil napakadaming damit na binigay sa kanya ni Jay. Habang tinitignan niya ito,
Tinanong naman ng ating bida si Jay na ibibigay niya ba ito lahat sa kanya. Ngunit tumango lamang si Jay. Kaya napangiti nga ang ating bida kaya agad niyang tinanong kung kailan naman ang birthday ni Jay. Pero nang pagtingin niya wala na pala ito. Pero nakakita na naman siya na nakabag na mga damit kaya nagulat na naman ang ating bida. May makikita nga tayong mga paa. Yung pala yung mga tropa ni Basco na gusto maghiganti sa ating bida. Pero si Jay na ang nagpatombas sa kanila. Sa school naman ng ating bida makikita natin yung mga kaklase niya na nag-usap. Sa pagpasok nga ng ating bida agad niyang kinawayan yung mga kaklase niya. Sobrang gulat nga ng tatlo ang mamahal daw ng suot ng ating bida. Si Zack Lee naman ay nagulat din na sa mga mamahaling damit ng ating bida. Nag-heart nga yung mga mata ng dalawang babae. Sabi pa nito na talagang totoong prinsipe na ang ating bida sa mga damit nito. Yung isang babae naman dahil sa damit daw ng ating bida mas lalo pa siyang naging pogi. Yung tatlo naman nahihiya na sa pinagsasabi nila sa ating bida dahil anak pala ito ng mayaman. Kaya may nagtanong nga kung anong brand yung wallet ng ating bida. Sinagot niya ito na walang brand pero ito ay ginagamit niya dahil maganda. Kinawayan niya nga si Jay pero hindi naman ito tumingin sa kanya at hindi siya pinapansin. Pero sa mukha ni Jay ay sobrang saya niya. Nang sa bahay ni Jay bago ang birthday ng ating bida, makikita natin siya, na nakahiga sa sobrang isip kung ano ang ibibigay niyang sulat sa ating bida. Nakita nga natin sa papel na gusto niya din na maging kaibigan ng ating bida. Sa susunod ulit abangan. Huwag po nating kalimutang mag-like at pindutin ang ating subscribe button.